guba may nako. Paguya na noon, ununan na ako kuman. Dili na nimo. Kaya may ato mahimo ini kuman. May ato kay mo ang may ato mahimo. Bumuti na ang lagay ng panahon. Nay, kausik na tanong kuman ini naya na may nun maanit ta sa bilakadlaw. Dito na maanihan ta. Naurot na ito ako, humay. Ay, kausik lamang na ito hago. Kaya na may ato, humay mo ini. Dato lamang dito, grabe na siya ganyan kapawa. Ayan na. Lubog pa rin sa baha ang higit sa kalahating ektaryang palayan ni Don. Nako tanom, ayan na ini posle. Di na nini. Pagkani ako, waya na gajod, nahurot na ng baha. Hindi sa akong panggastos na ini. Impobre pa ko na in taon. Ay, kada ko na problema ta ini. Sa halos 200 bansa, pangalawa ang Pilipinas sa pinakanas sa peligro ng climate change. Matagal na rin nating dinaranas ang epekto ng mga mas mapinsalang bagyo at mas matinding tag-araw. Ano ang ating ginagawa para makaagapay sa kakaibang pagbabago ng panahon? Handa na ba tayo? Magandang gabi, ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Basta Siargao, turista at surfing agad ang maiisip. Surfing season ngayon pero walang tao. Lubog pa kasi sa baha ang daan papunta sa Cloud9. Kailangan pang sumakay sa balsa ng mga residente para makatawid papunta sa bayan ng General Luna. Dalawang linggo nang wala ang bagyong Agaton, pero dama pa rin ng mga taga Siargao ang pinsalang dulot nito. Mag-iisang linggo nang nakalubog sa baha ang bahay ni Evelyn. Nung dumating yung bagyong Agaton, malakas ang ulan. Tapos nung tuloy-tuloy ang ulan hanggang sa pumasok dito sa bahay namin, ang baha. Dito, pumasok rin yung baha dito sa tindahan namin. Gumawa din kami ng tulay gaya nito. Pinalagyan namin ng mga kahoy. Yun lang hanggang sa CR namin, dinabot din ng baha. Mababa na raw ang tubig sa loob ng bahay nila ngayon kumpara noong mga nakalipas na araw. Dati walang tubig dito. Pag lumakas ang ulan hanggang sa pumasok yung baha dito, umabot hanggang dito yung tubig. Signal number 1 lang ang bagyong Agaton pero marami itong ulan na taglay. Si Agaton is, nagsimula muna siya as low pressure area. Yung pag-ulang sa Mindanao, yung banda Hinatuan, Surigao, kaya maraming mga binaha nung time ni Agaton. Kasi ang tagal na naging low pressure area, tapos bago siya naging ganap na bagyo na tropical depression. Halos isang dekada ng residente rito si Evelyn, pero ngayon lang pinasok ng ganito kataas na baha ang bahay nila. Dati-dati kapag bumabaha, hindi ganito ka taas. Pero ngayon, ganito kalalim ang baha, umabot hanggang dito.
May sari-sari store si Evelyn. Apektado ang kita nila dahil sa bagyo. Dati, bumibenta ako ng, halimbawa sabihin natin 1,000, ngayon 500 na lang kasi yun nga, mahirap din mga tao. Aabot sa halos 8,000 pamilya ang apektado ng baha sa buong probinsya. Siyempre, naapektuhan kami dahil mahirap talaga pag binaha yung bahay, hindi ka kaagad makakilos-kilos kung saan hindi ka makalabas agad-agad. Naguba may nako. Paguya na noon, ununan na ako kuman. Dili na nimo. Kaya may ato mahimo ini kuman. May ato kay mo ang panin, may ato mahimo. Bumuti na ang lagay ng panahon. Nay, kausik na tanong kuman ini naya na may nun maanit ta sa lakadlaw. Dili ito maanihan ta. Naurot na ito ako humay. Ay, kausik lamang na ato hago. Kaya na may ato mahimo ini. Dato lamang dito, grabe na siya gajud kapawa. Ayan na. Lubog pa rin sa baha ang higit sa kalahating ektaryang palayan ni Don. Nako tanom. Ayan na ini pusli. Di na nini. Baka ni ako. Ayan na gajud. Nahurot na ng baha. Ano sa akong panggastos na ini. Impobre pa ko na in taon. Ay. Kada ko na problema ta ini. Pinagpiestahan ng mga kuhol ang mga palay. Ay ko na pala magbaha. Di man ni madawat na ako humainan ining kuhol. Kaya mo may ini muhamok man din kung magbaha ining tubig. Ang ini magsamsam na ako humay ang tanom. Muda ko ang baha, amo ini muhamok ini ng kuhol dinhi sa amok basakan. May mga isdari na inanod at napunta sa kanyang palayan. Malaking pera ang nawala kay Don dahil sa bagyong Agaton. Aabot sa 10,000 piso ang puhunan niya sa napinsalang pananim. Inutang lang niya ang perang ito sa isang kamag-anak. Bukod dito, kailangan rin niyang umarkila ng traktora para malinis ang nasirang palayan. 5,000 piso ang gagastusin niya rito. Sa pag-aaral ng Pag-asa, minsan lang sa loob ng 3 taon kung tamaan ng bagyo ang Surigao noon. Pero mula 2001, taon-taon na kung dumaan ang bagyo sa probinsya. Yun ang nakikita natin na pagbabago. Yung associated na ulan sa mga bagyo, nakita natin like Ondoy, si Sendong, malalakas yung mga dulot nilang pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, landslide. Yun po ang nakikita natin na lumalakas ang mga ulan dulot ng mga bagyo. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng San Isidro, 90% ng palayan sa Barangay del Carmen ang nasira dahil sa bagyong Agaton. Halos kalahating milyong piso raw ang halaga nito. Kasi ang target namin ay 100 kabans per hektar. Kasi ngayon apektado yan. So mga 30 kabans or 50. Nandiyan lang ang maaari namin. Malaki raw ang epekto ng pagkasira ng mga palayan sa bayan ng San Isidro na siyang rice granary sa isla ng Siargao. Tinatayang higit sa 3 milyong piso ang halaga ng mga nasirang palay sa buong San Isidro. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang agrikultura ang pinakanapinsalang sektor dahil sa kalamidad noong 2012. Aabot sa halos 200 milyong piso ang halaga ng pinsala.
Maliit na isla ang Siargao, 437 square kilometers ang lawak nito. Nasa peligro ito tulad ng iba pang maliliit na isla dahil sa umiinit na temperatura ng mundo at tumataas na tubig. Yung vulnerability ng island communities ay hamak na mataas. Yung vulnerability ng Siargao ay hindi unique para sa kanila. Ang vulnerability against sea level rise ay mataas para sa buong Pilipinas dahil tayo ay isang archipelago. Ang mga magsasaka ang pangalawa sa pinakamahirap na sektor natin. Sila ang isa sa pinakamadaling maapektuhan ng climate change. Gusto natin maging rice sufficient sana tayo, pero pag hindi naman natin pinagtuunan ng pansin o kaya hindi nilagay sa konsiderasyon yung nagbabagong klima, malaki epekto nito sa pagtatanim, pag-aani ng bigas. Ang problema dulot ng pabago-bagong panahon, hindi lamang mga magsasaka ang nakararanas, maging ang mga mangingisda sa probinsya, apektado na rin ang kabuhayan.